Hello. Hello, naririnig niyo po. Ay, opo. Bawal Malakas. po ang judgmental, ha? Ang babaeng ito, habang nakaupo sa silya, hindi mapigilan ang panginginig ng buo niyang katawan. Kahit po nakikita niyo akong ganito, meron po akong regular job. Wow. Pero sa kabila ng kanyang kondisyon, siya lang naman ang pinakahinihintay na magsalitang resource person sa isang event sa Ortigas. Wow. Mixed emotion po nung sinabihan ako na maging panelist. Kasi, una, excited. Kasi at saka, masaya. Confirmation na truly, I'm no longer a person with disability, but a person of destiny. Oh, grabe. Pero bago niya natawag ang kanyang sarili na isang person of destiny, dumating daw ang panahong inakala niyang tuluyan ang inagaw ng kanyang sakit ang lahat ng kanyang pangarap. A person of destiny. Ang babae sa video, natunto ng aming team dito sa Persons with Disability Affairs Office sa San Juan, sa Batangas. Ang kanyang mga braso't binti, wala pa ring tigil sa panginginig. Siya ang 59 anyos na si Marites, mahigit 3 dekada nang nakikipaglaban sa Parkinson's disease. Para hindi raw siya masugatan o masaktan habang nakasalampak sa sahig, dapat daw lagi siyang may katabing unan. Para po hindi magasgas yung puwet, yung balat po. Kasi po uncontrollable talaga siya. Tapos mga sugat-sugat. Sa kabila ng kanyang kondisyon, si Marites pinipilit maging aktibo para rin daw maging kapaki-pakinabang. Wala problema sa mga renewal ng ano. Siya ngayon ang tumatayong representative ng PWD Affairs Office ng kanilang munisipyo. Ina-empower ko yung mga person with disability presidents kasi naniniwala ako through education, ma-empower sila. Kung nag-apply siya, unang tingin pa lang namin sa kanya is mahusay, matalino. Kaya naniniwala kami dun sa husay at galing niya. Hindi naman daw ganito kalala ang kondisyon ni Marites nung unang beses siyang pumasok sa PIDAW. Ako lahat yung gumagawa kasi hindi pa naman ganun ka-progressive. Nung nag-start ng pandemic, inalaw nga ako ni Sir na mag-work from home nga. Ginagawa ko nila, nag-encodes. Pagbalik ko, yung ano kasi, parang nagpo-progress na rin. Sa tagal na raw ng kondisyon niya, may mga tawag na rin siya sa kanyang episodes. Depende sa lala ng kanyang atake. Kung sa kalagitnaan ng kanyang pagtatrabaho, bigla siyang napapagod o para bang nalolobat at saka nagpuputol-putol ang kanyang pananalita. Ang tawag niya rito, Robot Queen Stage. Time na to, hindi po siya makakakuha ng gamot. So, tinutulungan po namin siya sa pag-inom ng gamot. Kasi nga po, yung laway niya po ay hindi niya po mapigilan na kusang tumulo po. May mga pagkakataon din daw na bigla na lang naninigas ang kanyang katawan. Ang tawag naman niya rito, Ice Queen Stage. Humingi po siya minsan ng tulong sa amin na i-massage po yung kamay niya para makaramdam yung kamay niya kasi parang nagmamanhid po, hindi niya maigalaw. At kapag tumalab na ang bisa ng kanyang gamot, mangyayari na raw ang kanyang Dancing Queen Stage, kung saan hindi na niya talaga makontrol ang panginginig ng kanyang katawan. At ang lahat daw ng ito, paulit-ulit na nangyayari kada 2 oras. May pasok po kayo bukas. Bago mag-alas 6 ng gabi, sinusundo na si Marites ng tricycle driver na si Richard. Ay, naawa po kasi wala naman po ibang ano rin, baka wala pong tumanggap pagka po ipasa mo sa... Pagdating sa bahay, aasikasuhin na siya ng kanyang anak na si John. Ang buhay ngayon ni Marites, malayong malayo raw sa kanyang kinalakhan. Nagmula sa may kayang pamilya at ang kanyang mga magulang
may negosyo para sa mga pesticides. Masipag rin naman ako. Kahit naman sobrang yaman ko, feeling super matalino. Pabida. Mataas ang tingin sa sarili. Kulang ako sa pakikipagkapataho. Ang talaga raw ambisyon niya maging abogada. Pagtuntong niya ng kolehiyo, kumuha siya ng kursong Public Administration sa UP Diliman. Noong mga time na yun, nakakasama rin ako maging college scholar, ganun. Candidate nga rin ako for cum laude. Hanggang taong 1992, natanggap siya sa isa sa pinakaprestigyosong law school sa bansa, ang Ateneo Law School, kung saan daw nagbago ang lahat para sa kanya. Doon na nag-start, doon nakita yung unang symptoms, yung nag-tremor sa akala yata, no? Mga iba, kinakabahan ako ng handwriting ko, malalaki dati, pero pumapangit. Dahil bumaba raw ang kanyang grado, bunsod ng problema niya sa kanyang kalusugan, na-kick out si Marites sa Ateneo. Taong 1996 pa niya nalaman ang totoo niyang sakit, juvenile Parkinson's disease. Lord, bakit naman ako? Super bad ba talaga ako? Physically sabi, siguro parusa talaga yan ni Lord sa'yo. Unknown cause, pero most probably sa case ko ay environmental kasi nung bata ka, nung hindi ko kami nakatira, pesticide store. Isa sa mga environmental factors na meron ngayon na sa mga papers is merong dahil exposure sa pesticides, exposure sa iba-ibang chemicals. Sinabihan ako na kailangan everyday maturukan ako intravenously. Mas lalo pa raw humirap ang kanyang kondisyon nang ang negosyo ng kanilang pamilya nalugi. Yung mag-move nga lang, hindi ko na kaya. Super ninudgun naman ako ni Lord mo lahat na ng aspeto ng buhay ko disabled. Bukod sa galaw, meron din silang non-motor symptoms. So meron silang depression, anxiety. Isa pong malaking factor po yung family support para ma-encourage din po yung mga patients na magtuloy-tuloy po, no, na hindi sila mawalan ng pag-asa. Pero sa kabila ng mga hamon, nakahugot pa rin daw siya ng lakas sa kanyang anak. Pinanganak ko siya. May sakit na ako before. Miracle baby nga siya, hindi ako nag-take ng meds. Kasi alam ko super tindi. Pero yun, siya, nakasurvive siya. Puro yun ang the best thing na nagawa ko lang. Si John ngayon ang nag-aasikaso sa kanyang Mami Marites. Hindi pa na gano'ng kalakas siya. Pero siya pa rin sumusuporta sa pagbili ng medicine. Kaya talaga nahihiya ako. Ayokong ma-obligasyon na magbili. Kasi hindi naman niya obligasyon yun eh. Humingi ako ng source kasi hindi ako yung normal person. Kasi hindi ko nga matanggalan siya ng diaper kasi kaya siya nagka-UTI nung bata pa siya eh. Marami akong hindi nagagawa, yung ma-embrace mo na siya, yung may pagluto ba, yung nagagawa ng mga mothers, hindi ko yung nagawa. Ngayon siya parang gasi sa akin. Lagi niyang sinishare yung isang moment na nag-attend siya ng card giving ko. Nasabihan siya ng ibang parents na sana hindi ka na lang pumunta. Na-touch ako doon for her kasi nga, ayun, ginagawa niya pa rin kahit alam kong nahihirapan siya. I'm proud of her na despite na parang binamak siya, na parang nililimit siya sa kanyang abilities, hindi niya hinahayaan na ma-overcome siya ng mga delimitations na sinasabi ng environment niya. Dahil daw sa mga taong nagtitiwala sa kanya, sa kabila ng kanyang kondisyon, nagagawa pa rin ni Marites ang mga bagay na akala niya imposible, katulad ng magsulat ng libro. Through these books, kahit wala na ako, matatandaan pa na merong kahit ang isang taon may ordinaryong buhay ay kayang gawin ni Lord na extraordinary. Basta tupdin na yung purpose ko. Hello, naririnig po. Lagi rin siyang imbitado sa mga speaking engagement, hindi lang sa Pilipinas, pati na abroad. Na sinasabi ko doon na person with disability can still dream. Yun nga, yung maging voice para sa persons with disability. Not necessarily my voice kasi pilit na rin niyang inaagaw ng Parkinson's. Kasi merong ganitong klase ng kapansanan na hindi hindi nakakahawa, hindi kailangan ng awa, pero yung pangunawa, as long as may hininga ka pa, tuloy ang laban. Ang Parkinson's ay hindi end ng buwan.
para hindi na siya mahirapan sa kanyang speaking engagements at events, niregaluhan ng aming programa si Marites ng bagong wheelchair. Kasi mas nilalang yung wheelchair ko. Oo, kasi pag hindi matanggal, pag robot ako freezing, hindi ako makamove lalo ako pag may mga nakaharang. Wow! Sige ma'am, testing po natin. Paano? Wow! At least ito akin talaga kasi yung iba pahiram lang sa prinsipyo. Thank you, thank you. Ngayon makakalibot na ako, yay! Makakasigal na ako, makakapagbahay na ako. May mga nagbigay din sa kanya ng liham mula sa mga na-inspire sa kanyang kwento. Ate, gusto ko lang sabihin sa'yo kung gaano kita kamahal. Alam kong matagal mo nang pinagdaraanan ng laban mo, pero para sa amin, nananatili kang isa sa pinakamalakas at pinakamatapang na taong kilala namin. Ano ka naman kayo? At syempre, mula sa kanyang anak na si John. Thank you for being strong, for keeping us together. Because I love you, Mom. Thankful, grateful, and blessed. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you talaga. Bawal po ang judgmental, ha? Maaring hindi makontrol ni Marites ang bawat galaw ng kanyang katawan. Pero siya pa rin ang nagpapasya ng direksyon ng kanyang buhay. Sometimes you see me freezing. At sa bawat salitang binibigkas niya, hindi kapansanan ng nangingibabaw, kundi tinig na buo, matatag, at hindi mapipigil. I'm no longer a person with disability, but a person of destiny. Oh, grabe!